So yun mga Pinoy, at magandang araw po sa ating lahat. At nandito na naman po tayo sa ating alagaan. At umaaraw na po ulit mga Pinoy. So yan po isa magandang balita para sa atin. So hopefully is magtuloy-tuloy na po ang magandang sikat ng araw mga Pinoy. At para po mawala na yung pagbaha, lalong-lalo na po sa mga apektado, lalong-lalo po sa Manila mga Pinoy. Isa sobrang naapektuhan ng bagyo. So by the way mga Pinoy, ang topic po natin for today is pag-usapan po natin yung kung ano ba ang magandang alagaan, pure breed ba or mga crossbreed. So yun po ang topic natin for today mga Pinoy. So doon muna po tayo sa may pure breed. So dapat mga Pinoy is number one is alam po ninyo kung ano yung mga breed na inaalagaan ninyo, either native chicken, oriental or heritage mga Pinoy. So pag po native chicken mga Pinoy, so is napakaganda po ang pure breed, lalong lalo na po kung pure na bloodline or number one or for example is darag native chicken mga Pinoy. So marami po kasi naghahanap ng pure bloodline itong ating alaga na darag native chicken, dahil po ito sa napakasarap na lasa ng pure breed na native chicken mga Pinoy. At lalo na po kung pang benta or maganda po kasi ito pang market mga Pinoy, dahil hindi po may iba yung lasa ng pure native na ibebenta natin sa or imamarket natin mga Pinoy. Dahil kung pure breed bloodline yung maibebenta natin is mai-dispose natin sa mga gusto mag-avail mga Pinoy, is napakaganda po nitong alagaan at i-market. So makabenta po tayo agad nito ng mga sisiw or mga breeder eggs or fertile egg mga Pinoy. Isa napakabilis pong mag-market agad ng mga ganitong klaseng pure breed, lalong lalo na po yung ating darag native chicken. So mapunta naman po tayo sa mga crossbreed. Marami po tayong tinatawag na crossbreed mga Pinoy. Is dito yung po pasok yung meat type or egg production mga Pinoy. Dahil dito pagka yung crossbreeding, pwede tayong palakihin yung katawan ng mga alaga nating manok. So it which is meat type yung ibibenta natin mga Pinoy. Yun po ang advantage na maganda, dahil pag pinag-crossbreed mo yung native, heritage at saka po yung oriental native. So oriental native chicken mga Pinoy, so, ibig sabihin is ang kalalabasan po nito is mas malalaking lahi at saka mas mabilis umitlog or maraming umitlog mga Pinoy. Dahil doon po sa heritage, ang mga heritage chicken alam naman po natin yan na malalakas umitlog mga Pinoy. So kung pang meat type ang gusto natin, is pwede po tayong mag crossbreed ng mga oriental at saka heritage mga Pinoy, or is pasok pa natin yung ating native chicken na darag. So meron ka ng masarap na lasa, malaki, makarne at malakas umitlog. So yung pong tatlo na yan, pag pinag-crossbreed natin mga Pinoy, is napaganda po na lalabasan. So isa rin po yan sa mga gustong-gusto na mga breeder mga Pinoy. So kinagandahan po nito is pag magpalaki po tayo ng mga crossbreed mga Pinoy, is mabigat po sa timbangan mga Pinoy. Yun po ang kinagandahan nila. Kaya po yan ang magandang advantage ng mga crossbreed mga Pinoy. So sa lasa ng karne is, so parang hindi naman po siya nagkakalayo sa pure breed, pero mas malasa po talaga yung pure breed na native, lalong lalo na po yung darag native chicken natin mga Pinoy. So different taste lang po siguro ang pagkakaiba nila. And then yung pong paglaki, kasi po mas malaki yung mga crossbreed, lalo na po kung i-crossbreed natin yan. Sinabi ko po sa heritage, native,
So maganda po ang kalalabasan. So pang meat type, yun po ang advantage ng mga crossbreed. So dito sa farm natin mga Pinoy is marami po tayo ditong mga pure breed na darag. So kasi po ang hinahanap sa atin dito ng mga buyer is yung mga pure breed mga Pinoy. Kaya po mas marami po ang alaga natin na mga pure breed native chicken. Katulad po nitong ating darag native chicken mga Pinoy. At hindi po tayo nagka-crossbreed nito. Pero meron din po tayong mangilan-gilan dyan na mga crossbreed ng heritage mga Pinoy. Yung akin mga nakakawala. Pero dito sa mga ating mga breeder, so dito lang po tayo sa mga pure breed muna mga Pinoy. At nakahiwalay po yung ating mga crossbreed. Yung pong nakakapawala natin na nasa labas lang mga Pinoy, yun lang po ang mga crossbreed natin. Dahil yun po is ginagawa po namin pang ulam. Or pagka meron din pong gustong bumili, is nagbebenta rin naman po tayo. So yan po ang meron tayo dito sa ating alagaan mga Pinoy. So mas marami po ang ating mga pure breed. So nakapokus po kasi tayo dito mga Pinoy sa pag-aalaga ng darag. At ito po talaga yung target business natin. Kaya po ito yung main focus natin dito sa ating backyard farm mga Pinoy. Ito mga Pinoy, meron din tayo mga, ayan po yung mga sample ng crossbreed natin. Meron po tayo kasing chocolate Orpington noon, pero wala na. Yan po yung mga anak ng chocolate Orpington natin na crossbreed po natin sa native chicken. So yan po yung kinalabasan. Maganda po yung kinalabasan mga Pinoy. Pati yan din pong cobra na yan. Pero yung pong dalawa na yan na darag po yan mga Pinoy. Yung dalawang kamukha na yan. So yan po is pure darag po yan. Sinama ko lang po dito dahil wala na tayo mapagkulungan. Yan at tinayo mga Pinoy. Pero mas nauna pa lumalaki yung darag natin. Pero bata pa rin kasi yan mga Pinoy, yung dalawang crossbreed na yan. Pero tingnan nyo naman din, mabilis silang lumaki. Yan po ang kagandahan din ng meron tayong crossbreed. Kasi po meron tayong mabilis mapalaki at na masarap na pangulam. So kasi po bihira ako rin ng magkatay ng mga pure na darag mga Pinoy. Kasi po kulang po tayo sa maibebenta mga Pinoy. So marami pong naghahanap ng darag. Kaya po hindi tayo masyadong hindi tayo madalas nagkakatay. So hinihintay po natin yan na mapalaki pa. At meron po kasing kukuha niyan mga Pinoy. Kaya po hindi tayo masyadong nagkakatay ng mga darag. Ito po yung mga old breeder namin. Yan. Hindi po inaalis mga Pinoy kasi po maganda pa pong umitlog yan. At saka po consistent pa. Kaya okay pa naman yan. So ito mga Pinoy is malapit na itong umitlog. Itong mga breeder natin na to. Konting panahon na lang ito mga Pinoy. At makakuha na naman tayo ng mga pure na darag, mga sisiw natin. Yan. So makapag-share na naman tayo. So hopefully next month is makakuha na tayo, di makapag-drop na ng egg itong mga breeder natin. Ito din mga Pinoy, malapit na rin ito. So konting kembot na lang yan, mapapakinabangan na natin yan mga Pinoy. So pagka po ganitong nag-uulan mga Pinoy, so make sure na nagbibigay po tayo ng mga vitamin sa ating mga alaga. Siyempre para po sure tayo na kahit papaano may laban sila.
So iba pa rin po kasi yung nakapagbibigay tayo ng vitamins. Kasi po pabago-bago yung panahon natin ngayon mga Pinoy. Yun o, nakakuha na tayo ng isang itlog na naman ngayon mga Pinoy. So dati is bihira po, akala po pong masyadong umiitlog ito. So okay lang at kahit pa paano pa isa-isa tayo nakukuha. So kahapon mga Pinoy wala tayong nakuhang itlog. So ngayon meron ng isa. So hopefully meron pa uli mamaya. So yun mga Pinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. So shout out po kay Renato Ferrer. Siya pong isa po yan sa mga kaibigan ko at mentor ko na nagtuturo sa akin kung paano yung mga diskarte dito sa pag-aalaga ng darag mga Pinoy. Pagka meron po akong hindi alam, sa kanya po ako nagtatanong. Shout out sa iyo kaibigan, maraming salamat sa mga itinuturo mo sa akin, sa mga advice na binibigay mo sa akin. At shoutout din po sa kumpare ko na nasa Dubai kay Jeffrey Abad, at doon po sa isang kumpare ko pa na si Edman Maranan. So shoutout sa inyong lahat, at maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta, at lalong lalo na po sa mga ating mga silent viewers, sa mga ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam.